Marami ang mga kwento at testimonya tungkol sa mga himala at pagpapagaling na isinagawa ni Padre Pio sa buong buhay niya. Ngayong araw ay ihahatid ko sa inyo ang dalawang istorya na nagpapatunay dito. Sila ay hango sa website ng Padre Pio Devotions sa Amerika na nakalathala sa testimonial page ng website nila kung saan samot-saring mga patunay at karanasan na ang pinahayag ng mga devotos na ang inyong mababasa doon. Mga istorya ng pagbabalik loob, paghinto sa bisyo ng droga at alak, mga himala ng pagpapagaling sa sakit, mga kakaibang mga panaginip at marami pang iba. Ngayong araw, tampok ang dalawang istorya na minarapat kong itanghal sa episodyo ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod at tagapagtanghal, si Dr. Jose Maria Alcacid. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye ng mga istoryang ito. Si Padre Pio ay humingi ng tulong mula sa mga malalapit niyang kaibigan at mga katuwang upang matupad ang kanyang pangarap na magtatag ng isang kumpleto at modernong ospital sa San Giovanni Rotondo. Pinangalanan niya ito bilang Casa Sollievo de la Sofferenza o Home for the Relief of Suffering, tahanan para sa kaginhawahan ng mga nagdurusa o naghihirap. Noong araw ng inaugurasyon, 5 ng Mayo, 1956, May 5, 1956, nag-alay ng misa si Padre Pio sa harapang hagdan ng ospital habang pinanonood siya ng 15,000 katao. Maraming gustong tumulong kay Padre Pio sa dakilang gawain ito, gaya ng makikita sa kwento ni Donato Dije. Tumalaw si Donato sa San Giovanni Rotondo noong 20 ng Enero, 1960, January 1960. Isang araw na linggo noon, dumating siya dahil sa matinding pagnanais na muling makalapit kay Padre Pio. Sa sakristiya ng simbahan, napansin niya ang mga nakapaskil na sa pader, mga panawagan para sa mga blood donor ng Home for the Relief of Suffering. Maraming may sakit sa ospital ang kailangan ng pagsasalin ng dugo o blood transfusion. Buong puso niyang nais tumugon, ngunit naalala niyang kamakailan lamang ay inoperahan siya dahil sa nabutas na ulcer or perforated ulcer sa kanyang tiyan at muntik na siyang mamatay. Mababa rin ang presyon niya sa kanyang dugo at may matagal na siyang iniindang sakit sa abdo o gallbladder. Dahil dito, nagpasya siyang kumonsulta muna kay Padre Pio. Pagkatapos ng misa, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap si Padre Pio. Ibinahagi niya ang kanyang mga karamdaman at tinanong kung maaari pa ba siyang magbigay ng dugo. Tinitigan siya ni Padre Pio ng malalim at may kabaitan na nagsabi, ano pa ang hinihintay mo? Sa makatuwid, pinayagan siya. Agad siyang nagtungo sa ospital at sinuri siya ng doktor at nakita nitong masyadong mababa nga ang kanyang presyon ng kanyang dugo. Sinabi ng doktor, paumanhin lamang po, hindi ka papayagang magbigay ng dugo dahil sa kondisyon mo. Ngunit sagot ni Donato, Doktor, kakausap ko lang kay Padre Pio at sinabi niyang pumunta ako dito. May malaking tiwala ang doktor kay Padre Pio. Kung pinayagan siya ni Padre Pio, napagpasyahan ang doktor na payagan din niya siya. Nagsimulang magbigay ng dugo si Donato at habang ginagawa niya ito, lalo pang gumanda ang kanyang kalagayan. Tumaas ang kanyang presyon o blood pressure at nabawasan ang matagal niyang sakit. Sa madaling sabi, habang nagbibigay siya ng dugo, siya mismo ay gumagaling. Ang nakamamangha ay nakagawa pa siya ng 52 pagbibigay ng dugo para sa Home for the Relief of Suffering. Dalawang beses pa lang nakapunta si George Bartoli, ang lolo ng nagbahagi ng kwentong ito na si Claudia Bartoli McKinney, kay Padre Pio.
Una noong 1957, 1957, at nagumpisal siya kay Padre Pio at bagamat karaniwang maiksi lamang ang kumpisal ng santo, nagtagal ang kanilang pag-uusap pagkatapos. Tila natuwa si Padre Pio sa kanya at hindi nagmadaling tapusin ang kanilang pag-uusap. Tagahilagang Italia si George at nagkwentuhan sila tungkol sa maraming bagay, kabilang na ang alak at masasarap na pagkain ng hilag ng rehiyon. May dala siyang panyo mula sa isang kaibigan niyang may malubhang kanser at hiniling niyang ipagdasal ito. Sinabi ni Padre Pio, malapit na siyang mapunta sa paraiso at binasbasan ng panyo. Maasang makapagbibigay ito ng ginhawa. Palaging nag-aalala si George kaya't paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Padre Pio. Manatili kang kalmado. Hindi niya malilimutan ang matalas at maitim na mga mata ni Padre Pio. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kanyang pagmamahal kay Padre Pio, ipinakilala niya ito sa kanyang apo na kalaunan ay minahal din ang santo. Subalit ang apo ay napalayo sa pananampalatayang Katoliko at naligaw patungo sa New Age movement. Naghiwalay sila ng asawa at nagdiborsyo. Nanluma at nalungkot siya at nabuhay siyang mag-isa kasama ang kanyang anak habang dumaranas ng depresyon. Nanalangin si George ng taimtim para sa pagbabalik loob ng kanyang apo. Di naglaon, nagkaroon ang apo ng double vision o yung pagkaduling pagkatapos ay panlalabo ng paningin. At sa huli ay halos tuluyang pagkabulag. Inakala ng doktor na nagkaroon siya ng stroke, ngunit dumating ang tamang diagnosis, myasthenia gravis, isang sakit na nagpapahina sa mga kalamnan, kabilang na ang talukap ng mata. Hindi niya maitaas ang mga ito. Kaya parang mapungay, no, na parang inaantok. Naka-schedule na sana ang operasyon, ngunit walang katiyakan ng resulta. Sa huling konsultasyon bago ang operasyon, dinala siya ni George sa klinika at binigyan niya ang apo ng isang relikya ni Padre Pio at hinimok itong magdasal. Nang mag-isa ang apo sa examination room o silid ng pagsusuri, bago dumating ang doktor, inilagay niya ang relikya sa kanyang mga mata at taimtim na nakiusap kay Padre Pio na pagalingin siya habang nasa labas si George na taimtim na nananalangin. Pumasok ang doktor, sinuri ang kanyang mga mata, lumabas, bumalik, sinuri muli, pagkatapos ay tinawag pa ang isa pang doktor. Ilang ulit siyang sinuri ng dalawa bago silang muling lumabas at kinabahan ng apo sa puntong ito. Pagbalik ng doktor, sinabi nito na nais na niyang kanselahin ang operasyon sapagkat naniniwala siyang hindi na ito kailangan. Unti-unting bumalik ang paningin ng apo. Araw-araw ay lalo itong luminaw hanggang sa lubos na gumaling. Ngunit higit pa sa pisikal na pagpapagaling ang nangyari. Dahil sa himalang ito, naibalik ang pananampalataya ng apo. At kasunod nito, ang pagkakasundong muli ng mag-asawa matapos ang higit 5 taong pagkakahiwalay. At sa likod ng lahat, hindi tumigil ang lolo, si George Bartoli, sa kanyang pananalangin. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e